Magandang gabi, class. Ako si Binibining Mera Grace Ikabase at ako ang inyong magiging guro sa gabi ito. Ngayon ay bago tayo magsimula sa ating formal na talakayin ay magsitayo muna ang lahat at tayo ay manalangin na pangungunahan ni Ginoong Escarlan. Okay, manalangin tayo. Lord, salamat sa gabing ito na makatuto naman kami ng bagong aralin. In Jesus' name, Amen. Amen. Bago kayo magsiupo, klase, ay maaring tingnan muna ang ilalim ng inyong mga upuan at ayusin ito. At kung sakali mang may mahanap kayong mga basura, ay pakibulsa ito at itapon sa tamang lalagyan. Maraming salamat. Ngayon ay bago tayo dumako sa ating panibagong talakayin ay magtatala muna tayo ng liban. Kapag tinawag ko ang inyong pangalan ay sasabihin lamang ninyo kung sino ang liban sa inyong hanay. Naiintindihan ba ninyo, class? Opo! Sige. Sino ang liban sa hanay ninyo? Escarlan? Wala po! Sa inyo naman, Prince? Meron ba? Sa inyo, Erica? Meron ba? Wala po. Magaling, mabuti naman at walang liban ngayong gabi. Naway panatilihin natin ang ganitong ugali hanggang sa matapos ang taon. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating formal na talakayin ay akin munang ipaalala muli ang ating alintuntunin sa classroom para magkaroon ng maayos at magandang daloy ang ating klase. Class, lagi ninyong tatandaan ang salitang kwento. Ang K ay kumilos ng may paggalang sa guro at pati na rin sa mga kaklase. Ang U naman ay pakibasa. Unawain ang aralin at makinig ng mabuti sa guro. Yes, unawain ng mabuti at makinig sa guro para kayo ay matutunan pagkatapos ng leksyong ito. W. W. Walang gagamit ng cellphone habang nasa klase. Next. Epektibong makilahok sa mga gawain. Napakahalaga, class, na makilahok kayo sa mga gawain kapag tayo ay may gagawin. Next. And nagpapakita ng katapatan ang siyang gawin. Tama. Dahil ang pagpapakita ng katapatan, class, ay ito rin ang isa pang paraan ng pagpapakita ng paggalang o pagmamahal sa kapwa. At ang panghuli, ang O. T. T. Tumahimik habang may nagsasalita sa harapan. O. O. Organisahin at gamitin ng maayos ang mga gamit panturo. Naiintindihan lang ba ninyo ng malinaw at maayos ang ating alintuntunin, class? Opo! Ano nga ulit ang ating tatandaan na salita? Ang salitang? Kwento. Tama. Maraming salamat. Ngayon ay meron akong ibibigay na isang papel. Dalawang papel rather. May bibigyan akong dalawang papel. Ang papel na ito ay naglalaman, ang isang papel, ay ipapangkat ko kayo sa 3. Magsimulang magbilang sa hanay na ito, dito na lang 1, 2, at 3. Dito ay bawat pangkat ay bibigyan ko ng tigda 2 papel. Ang laman ng 2 papel ay, ang isa ay naglalaman ng isang maikling kwento. At ang isa naman ay naglalaman ng mga elemento nito. Naintindihan ba ninyo, class? Opo! Ang inyong gagawin lamang ay, sa maikling kwentong ito ay hahanapin ninyo kung saan makikita ang bawat elemento. Bibigyan ko kayo ng 15 minuto. Bibigyan ko kayo ng 15 minuto para gawin ang ating activity. Pero bago ang lahat, basahin muna natin ang ating layunin. Pakibalik. Basahin ang layunin. Layunin. Sa katapusan ng leksyon, ang mag-aaral ay inaasahang nauunawaan ang mga mahalagang papel ng elemento ng kwento.
tauhan, banghay, suliranin, tanggalian, kaisipan, at paksang diwa. Nakakagawa ng malikhaing maikling kwento na may tamang gamit sa mga elemento nito at naipapakita ang pagpapahalaga sa maikling kwento bilang isang panitikan. Maraming salamat. At ito ay pakibalik sa timer. Ibibigay ko na ang mga papel. Ang inyong oras, class, ay magsisimula ngayon. Basahin mabuti ang panuto at ang kwento. Okay, tapos na ba, class? Opo. Opo, tapos na po. Sige, magsisimula na tayo. Pero, bago ang lahat ay... Anong napapansin nyo sa aking ibinigay sa inyong mga papel? Ito ay naglalaman ng... Ng kwento. Yes! Naglalaman ito ng isang kwento. Kaya, ngayon, ay, sino ang pwedeng magboluntaryo na basahin ang ibinigay ko? Meron ba? Ako po. Sige, ikaw. Mari mo bang basahin? Okay po. Si Pagong at si Kuneho. Isang araw ay nagkasalubong sa daan si Pagong at si Kuneho. Sabi ni Kuneho, "Hoy Pagong, pagka-ikli-ikli ng paa mo at pagka-bagal-bagal mo pa lumakad." Hindi pinahalata ng Pagong na siya ay nagdadamdam. Upang mapatunayan niya iyon ay agad niyang sinagot si Kuneho. Sabi ni Pagong, "Aba Kuneho, maaaring mabagal nga akong maglakad pero nakakasiguro akong matatalo kita sa palakasan. Baka gusto mong pabilisan tayo makaakyat sa tuktok ng bundok pagsikat ng araw bukas. Tinatanggap mo pa ang hamon ko?" Ngisi-ngisi si Kuneho sa sinabi ni Pagong. Nakasisiguro si Kuneho na siya ang mananalo. Kaya para makahiya si Pagong ay pinatawag nito ang kanyang mga kamag-anak. Maaga rin dumating ang ibang hayop upang sumuporta. Nang sumikat ang araw ay pinaghandaan na ng alamid ang magkalaban. Mabilis na tumalo si Kuneho nang nagsimula ang laban. Nang napagod si Kuneho ay nagpahinga muna ito sa isang lilim at sinigurado na matagal pa ang Pagong. Sabi ng kamag-anak ni Pagong, "Kaya mo yan, kaya mo yan." At sabi naman ng kamag-anak ni Kuneho, "Talo na yan, talo na si Pagong, pagkabagal-bagal." Habang mahimbing ang tulog ni Kuneho ay prosigido si Pagong sa pag-akyat sa tuktok ng bundok hanggang sa halos marating na ito ng Pagong. Samantalang si Kuneho ay agad-agad na gumising at nang nakita si Pagong ay malapit na nasa taas ng bundok ay agad-agad itong tumalon ngunit nanalo si Pagong. Tapos na po. Maraming salamat, Ginoo. At ang iyong binasa ay isang halimbawa ng maikling kwento. Ang maikling kwento, klase, ay isang uri din ng panitikan na kung saan ay nagsasalaysay ng pangyayari o naglalaman ito ng maiksing salaysay tungkol sa isang mahalagang pangyayari. Ito ay may iba't ibang elemento na inyo ring sinagutan kanina. Maaari ko bang malaman kung nasaan ang unang pangkat? Nandito po. Sige, unang pangkat, ano ang inyong nakuhang papel at elemento? Ang nakuha po namin ay tauhan at tagpuan. Tauhan at ang tagpuan. Ang dalawang yan ay dalawang uri ng elemento. Ay halimbawa ng elemento ng maikling kwento. So, sige nga, pwede mo bang basahin kung anong paliwanag ang nakapaloob sa tauhan at sa tagpuan? Okay po. Ang tauhan, ito ay tumutukoy sa mga panauhin sa kwento. Samantala,
Ang tagpuan naman ay ito ay tumutukoy kung saan naganap ang kwento. Sa inyong binasa kanina, ano sa tingin ninyo ang tauhan sa kwento? At ang tagpuan? Ang tauhan ay sina Pagong at si Kuneho. Si Pagong at si Kuneho. Tama. Si Pagong at si Kuneho ay ang mga pangunahing tauhan sa kwento. Bakit sinabi kong pangunahin? Dahil sa kwentong ang Pagong at ang Kuneho class ay hindi lamang si Pagong at Kuneho ang mga tauhan, sapagkat meron pa ring iba. Meron ding nabanggit kanina na bukod doon ay merong narrator na kung saan ay point of view ng ikatlong tao. At meron rin ang iba pang mga hayop. Sila rin ay kabilang rin sa mga tauhan. Ngunit ang pinag-uusapan talaga o ang istorya ay umiikot lamang sa dalawang pangunahing tauhan na sina Pagong at Kuneho. Naiintindihan na ba ninyo kung ano ang tauhan, class? Opo! Magaling. Maraming salamat. At maari ko bang malaman kung ano naman ang sa tagpuan? Ang tagpuan naman po ay ang sa bundok kung saan naganap ang paligsahan at sa kalsada kung saan sila nagkasalubong. Sa bundok at sa kalsada. Kalsada. Laging tandaan, class, na ang tagpuan ay kung saan ang lokasyon o ang lugar na pinangyarihan ng isang pangyayari. Okay. Muli, ang tauhan ay siyang tagaganap sa isang kwento. Sila ang nagbibigay ng buhay. Samantala, ang tagpuan naman ay ang lokasyon o ang lokasyon kung saan naganap ang isang pangyayari. Ngayon, tapos na ba tayo sa unang pangkat? Opo! Okay. Dumako naman tayo sa pangalawang pangkat. Sino ang nakakuha? Saan dito ang pangalawang pangkat? Kami po! Kayo. Ano ang laman ng papel na inyong nakuha? Para po sa aming hanay ay banghay ang aming nakuha. Banghay. Sige, maaari mo bang sabihin kung ano ang paliwanag na inilagay ko sa banghay? Ang banghay, ito ay ang daloy o ang pagkasunod-sunod ng pangyayari sa kwento. May mga bahagi po ito. Okay. Ang banghay, class, ito ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Dito mo makikita at sa pamamagitan ng banghay o sa pagkakasunod-sunod ng kwento ay mas malinaw mong maiintindihan ang isang kwento. Naranasan nyo na bang magbasa ng isang kwento na hindi siya nakabanghay o hindi siya nagkakasunod-sunod? Naranasan nyo na ba, class? Wala pa po. Wala pa. Dahil ang lahat ng gumagawa ng kwento ay binabanghay talaga nila upang ito ay maintindihan ng kanilang mambabasa. Sige, ano nga ulit ang bahagi ng banghay? Ito ay ang panimula. Anong nasa panimula? Panimula, ito ay kung saan at paano nagsimula ang kwento. Panimula. Panimula ay kung saan at kung paano nagsimula ang kwento. Sige, ang binigay ko kaninang halimbawa na ang Kuneho at ang Pagong, sino ang makakatukoy sa panimula doon sa kwento? Anong panimula doon? Nagumpisa ito sa pagkasalubong ni Pagong at Kuneho sa daan at nainsulto ang Kuneho sa kabagalan ng Pagong. Sige. Dito sa panimula ay nagsimula ang kwento talaga ng Pagong at ng Kuneho noong nagkasalubong sila sa isang daan. At dito ay nakita ng Kuneho na mabagal kung tumakbo ang Pagong o maglakad. So dito ay ininsulto niya ito. Ay nainsulto ang Kuneho sa kabagalan nito at kanya itong kinantyawan o tinawanan. Anong pangalawa? Ang pangalawa, ito ay ang saglit na kasiglahan.
Ito ay ang panandaliang pagtatagpo ng pangunahing tauhan sa kwento. Ang panandali ang pagtatagpo ng mga tauhan sa isang kwento. Pangkatlo, ano nga ulit ang saglit na kasiglahan sa binasa ninyong kwento kanina? Ito ay ang paghamon naman ng pagong kay Kuneho sa isang paligsahan. So dito makikita natin ito ang kontinuasyon ng pangyayari. Dito ay sa may panandali ang pagtatagpo ang dalawang tauhan. Di ba sa panimula ay dito sila nagtagpo sa kalsada? At ang kontinuasyon nito ay ang saglit na kasiglahan. Meron silang interaksyong dalawa. Tama ba? Opo! Sige, dumako naman tayo sa pangatlo. Anong pangatlo? Ikalawang pangkat? Ang pangatlo po ay ang kasukdulan. Ito po ay nangyayari, dito na po ang nangyayari ang mga problema sa kwento. May nalagay ba kayo sa kasukdulan sa kwentong ang pagong at ang kuneho? Opo! Ano ito? Maaari nyo bang ibahagi? Ang amin po nakuha ay ang pagkapagod ni Kuneho habang mabilis na tumatakbo sa paligsahan, nagpahinga si Kuneho at natulog. Samantala, si Pagong naman po ay porsigido sa pagtakbo kahit mabagal ang usad nito. Okay. Dito na nangyayari ang problema sa kwento sa kasukdulan. Kapag dito na ang nasa gitna na siya na parte ng kwento. Ano ang kasunod? Maaari bang basahin ang huling dalawang bahagi ng banghay? Ang huling dalawang bahagi ng banghay, ito po ay ang kakalasan at ang wakas. Ang kakalasan po ay ito ay parte ng kwento kung saan unti-unti nang naayos ang problema. Samantala, ang wakas naman ito ay ang pagtatapos ng kwento. Sige, balikan natin pangkat to ha. Kalawang pangkat, balikan natin ha. Di ba ang banghay ito ay ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa kwento? Meron itong 5 bahagi. Una ay ang panimula. Sa panimula ay ang kanilang pagtatagpo o kung saan o kung paano nagsimula ang kwento. Nasa inyong binanggit kanina, nagsimula ang lahat noong nagkasalubong sila sa isang daan. At ang pangalawa naman ay ang Saglit na kasiglahan. At sa saglit na kasiglahan naman, dito ay ang pagtatagpo nilang dalawa, di ba? Ng dalawang Opo. tauhan. So, at ang pangatlo naman ay ang kasukdulan. Dito na pumapasok ang problema sa dalawang karakter o dalawang tauhan. Opo. So, dito, sa nabanggit kanina, nagsimula ang problema noong napagod si Kuneho sa pagtakbo. Di ba ang kabuuan ng kwento na binasa kanina ni Ginoong Iscarlan ay ang nagpaligsahan sila na maunang makaakyat sa isang bundok. Sino nga ulit yung nauna? Si Pagong. At ang dahilan ay napagod si Kuneho at nagpahinga muna sa lilim ng isang punong kahoy. Opo. At dito ay kinuha ito na oportunidad ni Pagong para magpatuloy sa pagtakbo. Kahit na hindi siya gaano kabilis. Opo. At sa kakalasan naman ay tumutukoy sa parte kung saan ay unti-unti nang naaalis ang problema. Kung ating titingnan sa kasukdulan ay dito na pinapakita ang problema at sa kakalasan dito na unti-unting naayos ng tauhan ang problema. Ano nga ang inyong sagot sa kakalasan? Ikalawang pangkat? Ang aming sagot po sa kakalasan ay dito na nagising si Kuneho at nakita niyang malapit na makarating si Pagong sa tuktok ng bundok. So, ganito. So, nasundan naman ninyo ang pangyayari, ang 5 bahagi ng banghay na pagkasunod-sunod naman ninyo, class? Opo! So, dito sa kakalasan ay dito na nakita o
nakita na ni Conejo na nauunahan na siya ni Pagong. Kaya ang kanyang solusyon dito ay para maayos ang problema ni Conejo ay tumakbo siya ng mabilis para maunahan sana si Pagong. Pero naunahan niya nga ba ito? Hindi. Hindi. At ang resulta di ba ang sabi niyo hindi niya naunahan si Conejo, di ba? Ay si Pagong, di ba? Opo. Ito na ang Wakas. wakas. At ito ang panghuling bahagi ng banghay. So ngayon, tapos na tayo sa banghay. Pang-ilan nga ang banghay sa elemento ng kwento? Pang-tatlo. Ito ang pangatlong elemento. Mento. Ngayon ay dumako naman tayo sa pang-apat na elemento. Atin itong titingnan. Tapos na ba ang ikalawang pangkat? Opo, tapos na po. Maraming salamat at napakahusay na pagsusuri sa maikling kwento. Palakpakan natin Yay! sila. Yay! Hey, ngayon ay dumako naman tayo sa panghuling pangkat. Nasaan dito ang panghuling pangkat? Nandito po. Kayo pala ang panghuling Opo. pangkat. So sa panghuling pangkat, maaari nyo bang ibahagi kung ano inyong nakuhang papel? Opo. At 4 po ang amin. Napakarami. Ang nakuha po namin ay ang mga kaisipan, suliranin, tunggalian, at ang paksang diwa. Anong ulit yun? Kaisipan, suliranin, tunggalian, at ang paksang Diwa. diwa. Unahin muna natin ang kaisipan. Ano ang kaisipan, class? Basahin sabay-sabay. Kaisipan. Ito ay Ito ang ay mensahe ng maikling kwento sa mambabasa. Kaya ang mensahe ng maikling kwento sa mambabasa. Dito mo malalaman ang kabuuang nais iparating ng isang kwento. So sa halimbawang binigay ko kanina, maaari nyo bang sabihin kung ano ang kaisipan sa kwentong Ang Pagong at ang Conejo? Sa kwentong Pagong at ang Conejo, ang kaisipan doon ay nagbibigay ng mensaheng hindi nasusukat ang tagumpay sa bilis lamang. Mas mahalaga ang tiyaga, sipag at determinasyon. Yon po ang aming kaisipan. Maraming salamat at tama, tumpak ang inyong sinabi. Yay! Dahil sa kwentong Ang Pagong at ang Conejo, kung inyong babalikan, ang kwentong ito ay mas naunahan ng mabagal ang mabilis dahil sa kanyang determinasyon, Tiyaga tiyaga, at sipag. at sipag. Tama. Naiintindihan na ba ninyo kung ano ang kaisipan, class? Opo! Muli ito ay ang mensahe ng isang kwento para sa mga mambabasa. Dumako naman tayo sa panglima, ang suliranin. Dito sa suliranin class dito ay makikita na ninyo ang problemang kinakaharap ng tauhan sa kwento. Opo! Sige, ano nga ba ang kinakaharap na problema ng tauhan sa kwentong Ang Pagong at ang Conejo? Ang amin pong nasulat dito ay ang naging suliranin sa maikling kwento ay ang pinagtatawanan at minamaliit ng Conejo ang Pagong dahil sa kabagalan nito. So dito ang suliranin sa kwentong Ang Pagong at ang Conejo! dahil din sa suliranin ay mas lumawak o dito rin suliranin ay nagpatuloy ang kwento, tama ba? Opo! Dahil kung inyong titingnan class, wala talagang maikling kwento kung walang suliranin, di ba? Ngayon ay tapos na nating talakayin ang mga elemento ng maikling kwento. Sige. Naunawaan lang ba ninyo ito, class? Aba! Sige, kung naunawaan na ninyo, dumako naman tayo sa ating paglalapat.
Next. Meron ba mga katanungan, paglilinaw? Wala na po! Wala na. Sige. Wala na. Magpatuloy tayo. Dito ay kwento ko, dugtong mo. Ang inyong gagawin dito ay magbibigay ako ng isang kwento, isang maikling kwento, pero hindi ito buo. Ang inyong gampanin dito ay kayo ang magtatapos ng kwento. Naintindihan na ba ninyo? Okay po, opo. Sige. Magbibigay ako ng papel na naglalaman ng kwento na hindi pa tapos at kayo ang magpapatuloy nito. O kayo ang magtatapos nito. Depende sa kung paano nyo ito gustong matapos. Sige. Okay po. Ito. Bibigyan ko kayo ng isa pang 15 minuto para sa ating paglalakad. Okay. Ngayon ay natapos na natin ang ating aralin ngayong gabi. Naunawaan lang ba ninyo ang mga elemento ng maikling kwento, class? Opo. Okay. Tunay ngang naunawaan ninyo sapagkat natapos na rin natin ang ating paglalapat. Napakahusay kasi bigyan naman natin ng palakpak ng ating mga sarili. Yay! At dito, at sa puntong ito ay magbibigay na naman ako ng isa pa para mas lalo nating malinaw kung naiintindihan mo nga ba ang tinalakay ngayon. Magbibigay ako ng rubrics o pamantayan sa inyo mamaya. Dito ay, sa puntong ito ay gagawa kayo mismo ng sarili ninyong maikling kwento. Ngayong alam na ninyo ang mga elemento ng maikling kwento na dapat nakapaloob sa maikling kwento, ay kayo na mismo ang gagawa ng sarili ninyong kwento. Magbibigay lamang ako ng pamantayan para inyong tingnan, para may tingnan kayo para sa ating pagpupunto. Okay po. Sige. Sa uulitin, bibigyan kayo ng 10 minuto lamang. Okay na ba ang 10 minuto, class? Opo. Okay. Ngayon ay tapos na tayo sa ating pagtataya. Para sa inyong takdang aralin ay mag-research. Mag-research kayo o mag-search kayo sa YouTube ng isang maikling kwento. Ang inyong gagawin ay sa kwentong inyong panonoorin ay kukunin ninyo ang bawat elementong nakapaloob sa kwentong ito. Okay po. Para dito sa iyong takdang aralin ay isulat ito sa isang short bond paper at ipasa sa susunod na pagkikita natin. Malinaw ba, class? Opo. Okay, maraming salamat at dito lang po nagtatapos ang ating araw. Maraming salamat. Okay po. Let's go. Bye.